sample computation na po tayo. So actually, itong first two na computation po natin process is yung diniscuss na natin kanina. Di ba? May mga sample po ako quartering, semestering. Hanapin natin yung 3 to 6 highest monthly salary credits within the last 12-month period. So yun na siya. Tapos kapag po nakuha na natin, di ba kanina pinakita ko sa inyo iba-iba, no? Kaya ko yung sinample po talaga na iba-iba yung monthly salary credit kasi lalo na po sa mga employed members din po natin, no, it will vary talaga. Lalo na po yung mga ah, parang kailangan papasok ka talaga, no, para po magkaroon ka ng trabaho. No work, no pay yung tawag po natin, no, na kapag daw pumasok, ma'am, naku, minsan 15K lang, minsan naman nag-o-OT ako, nakakaabot ako ng 20K. So ganun po dapat yung nakikita natin, ha. And syempre sa mga individual members natin, depende rin sa kakayanan natin, 'di ba, kapag po nagbabayad tayo. So pinakita ko na iba-iba talaga yung monthly salary credit. So dito po, kukunin natin yung 3 to 6 highest monthly salary credits po natin. Kung kaya ng 6 within the 12-month period, 6 ang kukunin. Eh kung 3 lang talaga, 3 lang po talaga, 'di ba? So para daw po ma-arrive natin yung total monthly salary credit. Ngayon, ang pang-third naman po na process natin is i-divide daw po natin yung total monthly salary credit, diba, in-add up na natin, sinum up na natin yung 6, no, 3 to 6 highest monthly salary credit niya. Di-divide natin ngayon sa 180 para makuha yung average daily salary credit. Eh ma'am, 3 lang yung nakuha ko na monthly salary credit niya, yun lang yung pumasok dun sa hulog po niya. I-divide ba namin sa 180 o 90 yata dapat, 120, 150? No. 180 po is, sabi nga po natin, yan po talaga yung number, no, na gagamitin natin. Okay, hindi siya pwedeng mapalitan. Hindi siya pwedeng maging 90, 120, 150 kasi ang hinahanap natin dito is the average. Okay, average daily salary credit. Okay? Then, i-multiply po natin by 90%, then multiply it by the approved number of days. Para po mas maintindihan yan, may sample tayo. So, July 1 to 30 daw po nagkasakit si member. May company sick leave with pay pa siya na 5 days. So, sabi natin kanina, pag may company sick leave with pay, ibabawas po ito, So, July siya nagkasakit. Ayan, July siya nagkasakit. So, exclude muna po natin yung semester of contingency, yung pagkakasakit niya. So, yun yung kulay blue. So, April to September 2024. And then, we need to move another 12-month backward, diba? Sabi nga po natin. Kaya po, April 2023 to March 2024. So, tignan na naman natin, alin kaya dito yung 3 to 6 highest niya? Buo naman yung 12-month period niya. Pero alin kaya yung 6 na matataas niya? So, ito na po siya. Ayan. So, pwede nyo rin po siya i-screenshot o kaya naman po, don't you worry, once nga po na masagutan natin yung QR code na ipa-flash mamaya, no, sa after po ng ating seminar proper po talaga, webinar proper, makaka-receive naman din po kayo. Na lahat po ng mga sasagot doon, mabibigyan naman po ng copy. Ayan, mga within 2 weeks siguro po. Ayan, kasi syempre, titingnan pa namin kung sino-sino yung mga sumagot. Okay? So, sum of the 6 highest monthly salary credit from the 12-month period, ang nakuha natin is from October 2023 to March. Merong 20, may 19, 18, 17, 16. So, a total of 110,000 po yung monthly salary credit niya. Divide natin by 180, which is constant nga po. Sabi ko kanina, ibig sabihin hindi po siya mapapalitan, no? 180 talaga yan. So, nakuha natin is 611.11, multiplied natin by 90%. So, 550, no, yung daily sickness allowance niya. Ngayon, dahil nga po 30 days siya na-confined, niless natin yung 5 days company sick leave with pay niya. Kaya po, 25 na lang yung multiplier natin. So, a total of 13,750 pesos. So, hopefully clear sa atin, no, yung computation. So, reminder lamang po, no,
confirmation or certification of receipt of advance payment by the employee for the sickness benefit reimbursement application filed by her employer shall be submitted through any of the following channels. So once po na nakapag-apply na kayo, kumbaga, nakapag-cash advance na kayo sa kanila, nag-a-apply na kayo ngayon ng SPRA, no? Have an open communication with your employee. Sabihin niyo po sa kanila, i-check mo nga sa email mo kung may na-receive ka o kaya dun sa my.sss account mo kung talagang yun sa transaction side, no, kung talaga bang meron na doon for certification, kailangan kasi ma-certify mo agad para kami ay makapag-reimburse. So mamaya po sa next topic, next speaker natin, ipapaliwanag po yan kasi through online po yan. Make sure lang na ma-confirm ito ng employee within 7 working days. So hindi na lang mga employer ang nagsicertify ng loan ngayon, diba? Sa loan po kayo talaga nagsicertify. For the benefits per se, sickness and maternity, kailangan po sinicertify yan ng employee natin to affirm, no, to confirm na talagang na-receive nila yung advance payment po ninyo. Okay, within 7 working days po yan. Kasi kapag nag-fail na mag-act, no, itong si employee, nako, i-refile nyo na naman po siya. Matrabaho, no, talaga ipa-file mo na naman lahat. And sabi rin po pala ng mga medical doctors namin, meron po ba dito sa mga nakikinig ngayon na, ay ma'am, nare-reject yung claim ko. Ayan. So, nung na-reject yung claim ko, hinanapan lang ako ng ganitong dokumento. Pinasa ko naman. Tapos biglang nahanap na naman yung dati kong mga final, ayan. So, make sure po once daw po na gano'n, may kakulangan yung documents na may hinanap pa ulit sa inyo. Kapag po nag-refile or nag-resubmit po kayo, make sure na ma-file nyo lahat. Magmula yung mga nabigay nyo po nung una, plus yung kulang na hinahanap. Kasi hindi daw nagkikep ng record ang ating mga medical doctors until such time accurate, complete, concise lahat po ng mga pinasa nyo na po. Okay, so hopefully clear po tayo dyan. Mamaya mas i-reiterate pa yan ng next speaker natin. Then confirmation, certification of the employee shall not be required for claims tagged as separated, absent without official leave, and disease. Ayan. Kaya syempre, ang takot naman ng mga employer rep, ayoko nga mag-cash advance, ma'am. Paano pag na-separate yan? Nag-awol, di na nagpakita sa amin, or dahil nga nagkasakit na matay, o paano pa po ako makakapag-reimburse? So don't worry, once naman po na-tag siya na ganyan, no need for the confirmation or certification na yan. Mamaya po ituturo sa inyo ng next speaker natin kung paano po gagawin yan. Then after successful notification and cash advancement, the employer will apply for reimbursement. Okay? So manner of payment and reimbursement for employer members po natin. The employer shall advance the benefit every regular payday, and then the amount advanced by the employer will be reimbursed 100% by the SSS po. So prescriptive filing period. So sa employer po, within 1 year from the start of confinement, kapag po sa home confinement, hospital confinement naman within 1 year from the date of hospital discharge. Okay? So tatandaan natin yan, parehong within a year. Pero pag home confinement, from the start of confinement. Pag naman po kapag naman po hospitalized, within 1 year from the date of hospital discharge naman po siya. Okay? Then, ang tinatawag naman nating SPA, yung sickness benefit application, kasi syempre wala namang dadaan ng employer, yung mga self-employed, voluntary, OFW, non-working spouse, ano pa ba, yung separated from private employment, ayan. So, home confinement po, within 5 calendar days after the start of confinement, diba, dapat po nakapag-notify na. And then, hospital confinement naman within 1 year from the date of hospital discharge.